Okay. Sa video natin na 'to, tutuloy natin yung paggawa ng personal website. Now, ito yung ginawa natin na website nung nakaraan. Bale, inedit ko siya konti, binago ko yung profile picture, nilagay ko yung profile picture ko. Tapos, konting edit lang sa content, then okay na siya. Pero, bago natin siya maging live na website, kailangan muna natin gawin ay itong contact form. Bale yung contact form, meron pang lahat yung kailangan ayusin dito. Halimbawa itong email. So, gagawin natin, punta tayo ng anti-gravity, type natin on the contact form page, uh, change the email from, okay, copy mo sa email, so email niya, hello, kasi yan, okay, dito sa anti-gravity, from to yung actual email mo. I-change mo siya to the actual email mo. Ako yung email ko ay yellow Lucas at gmail.com. Yan. Put mo lang enter para mabago siya. Then, pag binago na siya, i-refresh mo lang yung page para makita mo yung changes kung nagawa na ng AI. Back tayo sa editor. Now, ginagawa niya na yung command mo. Just wait lang natin siya matapos. O nga pala, isa pang tip, pagka ginagamit mo yung anti-gravity, kailangan itong naka-drop down na to, baguhin mo siya. Pagka mga simple na mga edits lang, ito lang, dapat gamitin mo Gemini Pro 3.1 para hindi siya mabilis maubos yung mga credits mo. Meron kasi siyang set credits kung ilang beses mo lang siya magagamit per day and per week. Pag ginamit mo itong mga medyo matataas ng model, mabilis siyang maubos. So pagka mga simple edit lang, dapat ito gagamitin mo. Gemini 3.1 o kaya itong Sonnet 4.6, mas mababa kasi yan. Then accept mo lang yung mga changes na ginawa ng AI, accept all mo lang ito. Accept mo lang para ma-accept. Then, i-refresh mo na yung page para makita mo na kung nag-take effect na yung in-order mo na gawin ng AI. Okay, ayan na siya. Ang isa pang problema dito, itong form na to, hindi siya actually gumagana pa. Kailangan kasi nito ng back-end. So, para mabago mo siya, kailangan iaano mo siya sa AI din. Taas ka. Ito nakabukas ngayon sa GPT ko. Ayan, inanong ko sa kanya, I need to make my contact form on my portfolio website to be functional. What do I need to do to achieve this? Tapos kailangan i-note mo siya na i-upload, kung saan mo siya i-upload para yung context ng AI malaman niya kung paano gagawin niya. Yung nilagay ko dito, note, I will upload this to GitHub pages. So, it is a free website. Okay. Now, etong bibigay sa'yo ng recommendation ng AI. Ito muna, forms free. Yan, forms free yung mga option mo. Nagawa ka ng mga form. Parang ano siya, third party. Ibig sabihin, ibang website mag-handle ng email mo. Magko-call ka lang sa kanila ng function para ma-process yung request ng email. Ito yung unang option, forms free, recommended for beginners. Pero ang ginamit ko ay email.js. Yan. Ganda kasi sa kanya kasi wala siyang link direct. Now, ito, gagawin mo, click mo lang itong link na to. Yan. Papakita ko sa inyo paano paggawa. Ito, magsa-sign up tayo. Just sign up dito. Yan.
Sign up ka sa form, email.js. Check mo ang email mo. Yan. Email ko syempre. Tapos yung isang email. Then, click yes. Yan. At gmail.com. Tapos gawa ka lang ng password. Okay. Fine. Tapos verify mo if you're a human. Okay, sign up ka na. So, wala yung email na dumating. Yan, okay na. Ito na yung niya, yung link niya. Then, verify mo lang email mo. Yan. Tapos, okay lang magsa-sign in. Sign in ka lang dito. Sign in ka. Sign in ka sa ginamit ko na email. Okay, yung ginamit ko na email ay password. Okay, sign in ka lang. Okay. Ito. Yan. Now, ang kailangan mong gawin, sundan mo yung ginawa nung sa AI. Ito siya. Send email. Okay. So, connect mo yung Gmail mo. Tapos, create ka ng email template. Now, ito siya. Pakuli dun sa Ayan. Click mo lang tong email services. Add a new service. Click mo yung Gmail. Ayan. Ito importante ito. Alam mo lang siya. I-take down mo lang siya. Click mo tong connect mo yung account mo sa Gmail. Pagka lumabas to, kailangan i-click mo yung account na ginamit mo para mag-register. Mag-ano siya eh. Bali, mag-authorize siya. Ito siya. Continue mo lang. Ayan. Ayan. Click mo ito. Importante to. Check mark mo yun. Ayan. Connected na siya. Tapos, create mo yung service. Pag walang error, okay na siya. Okay na siya. Then, click pa sa email template. Wait lang muna pala. Importante to. Copy mo tong service ID. Importante to. Then, punta ka muna dito. Sa desktop mo, gawa ka ng docs, ng text document para dun. Email JS. Needs. Double click mo, double tap mo lang yung enter. Then, type mo dito service ID. Then, paste mo yung code na yun. Save mo. Balik ka ulit sa ginagawa mo. Yan. Next mo to. Punta ka sa email template. Create ka ng bagong template. Ito ang template niya. Create mo muna siya ng template. Pagka-create, edit mo siya. Now, kung ano na to, right, siya. Copy mo siya dun sa AI. Dun sa ginagamit mo na pang-edit. Balik ka sa ChatGPT. Kasi kailangan niya yung mga forms. Ang kailangan niya, ito, email, yan, yung contact form. Kailangan nyo kasi itong mga ito. So, bali, patik mo dyan. Please edit this email template.
Then, paste mo yung code. Para gawin niya yung template na kasama tong mga fields na to. Yan, importante kasi yun. Okay. Kasi mga kailangan mong edit mamaya. Iyaan natin yun. Copy mo na siya. Ito na siya. Nagawa na niya. Copy mo siya. Balik ka dito sa email.js. Then paste mo. Yan. Apply changes mo lang. Then okay na siya. Then, what you call this? Mabalik ka sa ngayon sa anti-gravity para i-edit mo yung files, yung file ng contact form. Ito yung contact form na ginawa ko kanina na nag-function. Ito siya. Yan. Ito yung mga kailangan mong baguhin. I-add mo na dito sa account mo sa email.js. Kailangan makuha mo itong ito nakuha natin ito na service ID, tapos public key, template ID. Balik ka sa email.js. Look mo yung settings na sa contact form na ginawa mo. Then, copy mo itong template ID. Then, balik ka dun sa ginawa mo ng document kanina, yung text document. Type mo dito, template ID. Then, paste mo yung code. Save mo ulit. Balik ka dun sa account. Ito yung account mo naman. Click mo yung account, kunin mo itong API key. Then, copy mo yan. Balik ko dun sa document. Type mo ang API key. Then, paste mo yung key mo. Okay niya. So, balik ka sa ChatGPT. Yung ginawa niya na template ng HTML. Bali, i-request mo sa ChatGPT. Please generate the complete contact form for email.js. Tapos gagawin niya, mag-generate siya. Ito yung generate niya na page. Then, copy mo yan. Copy mo. I-paste mo dito sa ginawa mong document. Then, itong nakikita nyo na template ID, service ID, itatype mo ngayon dyan. I-enter mo ngayon itong mga kinapin mo kanina. Ito muna. Service ID. Balik ka doon. Balik ka doon sa section na yun. Yan. Paste mo. Then, balik ka sa taas. Copy mo yung template ID. Highlight mo itong template ID. Paste mo yung template ID. Then, hanapin mo naman yung public key. Public key yung API key mo. Yung last na hinapin natin. Copy mo yan. Balik ka dun sa public key. Highlight yung public key. Then, paste mo yung key mo. Save mo. Bago ka mag-proceed, balik ka muna dun sa email template. Balik ka dun sa email template.
edit mo. Yung kaninang ginawa natin, hindi natin na-save. So, ito yung email template na ginawa natin. So, copy mo to, paste mo dito sa, ayan, highlight mo to, Control A, Control V, then save mo, slide changes, then save mo, back ka din sa settings, copy mo yung template ID na bago, save mo ulit, balik ka din sa form, sa document na ginawa natin, paste mo dito yung template ID ng bago kasi yung kanina hindi siya gumagana. Save mo, highlight mo yung lahat ng mga ginawa natin ulit. Ayan. From the doc type hanggang sa baba. Ayan. Copy mo lang. Then, balik ka sa anti-gravity. Type mo, make the contact form functional by adding this code from or email JS. Then, if paste mo yung buong code na yun. Ayan. Then, try natin kung gagana siya. Enter mo lang. So, gawin na yan. I-check yung form para ma-incorporate yung mga bagong code na yun. Hopefully, gagana yung contact form natin. Kaya natin ginawa ito ngayon kasi yung GitHub pages, wala siyang native na contact form. So, para makontakan ng mga tao na gusto kang ma-message, ito ginagawa natin ngayon. Hopefully, gagana siya. Kanina nag-try na akong paganahin ng example website na ginawa ko kanina. And nag-work naman siya. Na-analyze niya yung website. Then, check niya. Hopefully, gagana siya. Okay. Wait lang natin. Pag correct lahat ng mga nilagay natin doon na mga values, wala siyang magiging problema. Then, check natin kung gagana yung contact form. Ang gagamitin natin yung website para mag-host ng ating portfolio website ay GitHub. Now, meron siyang GitHub pages. Yung GitHub pages, pwede siya magsilbi na actual web page para dun sa portfolio website natin. Itatry natin mamaya. After mo finish itong contact form, hopefully, nagawa na siya. Okay. I-edit niya kasi yung structure kasi ng page magbabago. So, medyo matrabaho yun para sa AI. I think gagana na siya. Konti na lang. Okay. Still working. Okay. Finding tool choices. Submission.
Okay. Accept ko lang lagi yung mga changes niya dun sa mga files dun sa web page. Bali mangyayari kasi dyan, static na website siya. I think okay na siya. Now, refresh lang natin yung page. Hopefully gagana na siya. Type mo lang dito, name mo, then yung email mo. Tapos, yeah, send to web application. Ito yung sa required. Just testing. Hopefully gagana. May lalabas na message kung gumana siya. Pag may error, check natin. Kung send, wala siya confirmation message. Yung meron na. Kasi may narinig akong message. Okay na siya. Gumagana na siya. Just testing. Company. Okay, gumana siya. Yan. Functional na yung ating contact form. Pwede mo pang edit yung mga ano niya. Ito. Bawa gusto mong baguhin yung contact form name. Yung message na gano'n. A new message from a visitor. Save mo lang. Okay, after mo save, pwede mo rin siyang i-edit ng ito. Yan. Visual editing siya. Pwede. Type mo dito. Message content. Okay. Apply changes, then save ulit. Then, check natin kung mag-update siya. Gawin natin ang ano yung kasi walang confirmation. Add confirmation message when an message is successfully sent from the contact form. Okay. Para lang meron siyang visual cue na okay yung message na send siya. Then, maganda tayo. Mag-test ulit tayo. Magagana. Okay. Testing again. Okay, check natin kung gagana. Okay. I think it works siya. Message. Gumana na siya. Ayan. Oh, pali yung ano natin. Kailang baguhin. Ang pangit tignan. Editing the visual editor. Okay, save mo lang. Then save ulit. Okay, so bali gumagana na siya ngayon. So, yung website natin ay halos kompleto na. Next na gagawin natin. Punta tayo ng GitHub
para i-upload yung website natin. Now, sa GitHub, punta ka lang ng github.com, then sign up ka. Sign up, yung email mo, pwede mong gamitin yung email mo, then just sign up lang din. Confirm mo siya dun sa email account mo. Pagka-confirm mo, pwede ka nang mag-check ng account mo sa GitHub. Then, pwede ka na mag-upload ng mga files. Okay, since meron na ako dito yung GitHub, ang una mong gagawin ay itong button na to. Yan. New repository. Pangalanan mo siya kung anong gusto mong pangalan ng web page na gusto mo o website. Sa akin, lagay ko pangalan ko. Okay. My simple portfolio website. Project samples. Okay. Public. Then add readme. Create repository. Yan. Okay na siya. Then, a-add mo na yung mga files mo sa kanya. Add mo lang ito. Click mo lang ito. Add files. Upload mo yung mga files mo. Choose mo yung files ng website. Oops. Okay. Ito. Ito yung lahat ng ito. Ayan. Upload mo lang yan. Okay. Commit mo yung mga changes. Ang ibang mga files mo. Ito importante to. Kung ayaw niya mag-upload ng folder, drag mo na lang yung folder doon sa itong sa area na to para mag-upload siya. Kailangan kasi ng website yan para maano yung mga assets niya. Then wait mo lang matapos yung pag-upload ng mga files. After mag-upload, commit mo lang yung mga changes mo. Bali gumawa siya ng folder dun sa repository or yung lagayan ng website. Wait lang natin siya matapos. Tapos na yung sa anti-gravity. Yung check natin yung website. Kung gumagana na siya. Company. Commerce. Testing. Message. Check natin kung lalabas yung message na. Ito naman ito. Check natin.
okay na siya. Oops, maliwan natin dito. Oh, kasi tapos. Wait natin siya matapos. After mag-upload ng mga files, upload na natin yung mga changes natin. Then, okay na siya. Kaya kasi niya yung CSS sa ano. Make changes. Then, after nyan, punta ka sa settings. I-on natin yung kanyang pages. Click mo lang sa pages. Okay. Okay na siya. Bali naka-deploy na yung mga pages niya. Ito pala. Yan. Ito na ang ating live website. Check natin kung okay yung itsura niya. Oh, gumagana na siya. Okay. Itong kanyang URL. Oops. Tingnan natin kung gumagana lahat yung pages natin. Okay. Okay naman siya. Yung blog example. Contact. Contact. Testing. Testing for a live website. Hopefully, gagana siya. Yun! Gumana siya. Okay, tayo sa ating... Okay, gumana siya. So, okay na ang ating website. Ano na siya? Functional na yung website natin. Testing yung mga links, yung mga kung ano yung mga kasama niya. At na-links ng website, check natin. Yung mga social links na check mo rin kung gumagana. So, ito yung email client sa computer mo bubukas. Either Outlook or other email clients kung anong meron ka. So, yun na siya. Then, pakita ko sa inyo paano siya i-update. Sunod na video na lang yun. For now, okay na to. Sundan na lang yung ginawa natin.
Pag may mga questions kayo, pwede i-ask dun sa comments. Okay? So, hope magawa na din yung at nga pala i-include ko yung project files dun sa video description para pwede kayo mag-follow along para makagawa din kayo ng example. Then, gawa kayo ng sarili nyo. Then, pakita nyo sa akin yung link dun sa comments para makita ko rin yung gawa nyo. Okay, this is the end of the video.